1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta. And then, of course, syempre, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Thank you so much sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng Mama Sam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, bago ako tsumika, ay nako, ito na muna. Gusto ko muna mag-advance Happy Valentine sa inyong lahat ng bonggang-bongga. Ayan na nga, Diyos ko, lapit na. Sana meron kayong mga ka-date, kung meron man. At saka, syempre, kung wala man, ay i-date na lang ninyo yung family ninyo. Pwede yung nanay ninyo, tatay ninyo, o kaya yung mga kapatid ninyo. Kung ayaw naman ninyo, pwede din yung mga kaibigan. And then, of course, gusto ko rin bumati ng happy birthday in advance. Syempre, kay Madam Catherine Kane. At saka, syempre, kay Geisel Ortega. So, yun, malapit na yung birthday niya. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, eto nga kahapon nga, Diyos ko, ginulat tayo ng mga ilang kandidata dito sa Miss Universe Philippines dahil nagkaroon na nga ng signing contract ang mga candidates. So, dalawang batch sila. So, first batch and second batch. So, yung first batch ipinakilala kahapon at nako, doon pa lang sa unang batch ay talaga namang masasabi ko, in fairness, in fairness kasi, ang daming magaganda, ang daming mga mukhang kabugera, at talagang masasabi natin na ang saya-saya ng Miss Universe Philippines ngayon. Konti lang yung mga candidates kung ikukumpara natin sa nakaraang taon, pero ngayong taon na to, mas marami ang pagpipilian na pwedeng ilagay o i-appoint sa mga corona katulad ng Miss Cosmo, di ba? Supranational, ayan. At saka, ano pa ba corona dyan? Miss Charm, ayan. At saka, ano pa ba doon? Meron pa silang Miss Eco. So, sana yung Eco tanggalin na yun dyan. Parang hindi naman bagay. Parang feeling ko, Miss Charm, bongga yan. Tapos, ang Miss Eco, ang Miss, tawag dito? Ang Miss Supranational, bongga yan. Tapos, ang Miss Cosmo, bongga yan. So, may Miss Eco at saka Miss Universe Philippines. Ang gusto kong palitan dyan, yung Miss, tawag dito, yung Miss Eco. Dati yung Miss Aura nandiyan sa Miss Universe Philippines pero hindi na nila kinuha. Anyway, so good luck sa mga girls. Good luck sa mga magkukumpit sa international pageant ngayong taon na to. At kung sino yung mapipili sa mga candidates. Ako naman tingin ko parang mas bobongga ang mga pambato natin basta makapili lang sila ng tama dyan. Maraming pagpipilian, maraming mga magagaling, maraming mga magaganda, at parang feeling ko kapag nakuha talaga nila yung perfect candidates para sa laban na ganito, laban na ganyan, laban na ganyan, ay nako, bongga na talaga, diba? So, I'm so excited for the Miss Universe Philippines for 2026. At ito nga, ipapakilala na nila ang kanilang mga candidates. The revealing. Di ba? The reveal. At parang naloka naman ako doon sa reveal. Parang pinakilala na nila kahapon. So, yun. So,
bongga to. So, abangan natin sa Monday. Ayan na. So, syempre malalaman natin sa Monday kung ilan ba talagang candidates ang magkukumpit dito sa Miss Universe Philippines. Kung umabot nga ba sila ng 50 plus, or umabot ba sila ng 30 plus, di ba? So, yon. Pero, quality. Yung mga candidates ngayon, talagang masasabi ko, masaya to. Di ba? Kaya, abangan na natin yan. At eto nga, syempre, isa sa mga gumulat sa ating kahapon, ang pambato ng La Union. Finally. So, ito yung inaabangan natin kasi syempre, di ba, alam naman na natin na parang sasali siya. Pero iba pa rin talaga kapag kung ano na, kumpirmado na. Kasi syempre, official na, di ba? So, yon. So, official candidates na nga ang inaabangan natin, ang Miss Universe Philippines La Union for 2026 na si Bea Milan Windorski. Di ba? Ang bongga. So, parang feeling ko, ay nako, jackpot ang Pilipinas dito. So, para sa akin kasi ibang level. Alam nyo, sa totoo lang guys, alam ko, yung iba dyan sasabihin na naman, ako, puro naman kayo promote dyan kay Bea, hindi nyo natinignan yung ibang mga candidates. Nakita naman natin lahat siguro, di ba? May mga mata naman tayong lahat. At parang feeling ko, sa mga kandidata ngayon, may mga ilan-ilan na masasabi ko, ay nako, mag-back out na kayo, charot. Pero may mga ilan-ilan naman na masasabi ko, in fairness naman sa kanila, may laban naman at parang feeling ko, oy, bongga to, matirang matibay. But ngayon pa lang, masasabi mo na ibang level, syempre, ang pambato ng La Union. Aminin naman na natin yan. Kumbaga parang, eto talaga, parang feeling ko, challenge to sa lahat So, ayan, katulad niyan, may mga sumasali na kilala na rin naman ng mga beauty queen. Pero yung dumating siya, aminin naman natin na medyo parang lahat tayo talaga, ay nako, ito na yung Miss Universe Philippines. Kasi naman, Diyos ko, yung kabuuan niya, saka yung quality niya, di ba? So, wala ka talagang ibang wala ka talagang ibang maiisip. Pero, syempre, challenge din to para sa mga magkukumpit dito. Kasi, hindi naman porket na siya na yung parang tingin natin pwedeng maging Miss Universe Philippines, ay mananalo na siya ng 100%. Pwede pa rin siyang talunin. Kung sa Miss Earth nga, natalo siya, di ba? So, pwede pa rin siyang talunin ng ibang kandidata dyan. Basta, mapantayan lang niya o mahigitan lang niya kung ano ang ipapakita ng pambato ng La Union. So, yun lang yung akin. Malakas kasi siya. Tapos, complete package. May talino, may height, may body. Di ba? Tapos, yung styling nila, parang feeling mo, hindi to basta-basta. Kaya nga sinasabi ko, to the highest level kasi ang level ng girl na to. Di ba? Kaya sana, yung mga candidates na magkukumpit dyan, kung gusto nilang manalo, huwag naman sila sumurrender. Kumbaga parang ibigay ninyo yung best ninyo. Kung hindi kayo maganda, magpaganda kayo. Kung hindi kayo bongga, magpabongga kayo. Hindi po pwede yung easy-easy kasi may malakas na kalaban kung ang target mo ay universe. Pero kung gusto mo naman ay another crown, syempre galingan mo pa din kasi baka malusutan ka nang hindi mo nalalaman. Diba? So, saya-saya kaya ng Miss Universe Philippines ngayon. Kaya laban yan. And good luck sa pambato ng La Union. Let's see kung siya nga ba ang tatanghaling bagong Miss Universe Philippines ngayong taon na to. But ngayon pa lang ako na nagsasabi sa inyo, lakas nung laban niya. And then, para naman sa sumunod na chika, ito nga, nakikitaan daw ba natin ang mga pambato ng Laguna ay may ibubuga sa competition ngayon ng Miss Universe Philippines. To be honest, yes. Nakikita ko na may ibubuga sila. Diyan si Ashley ang tangkad. Si Ashley pwede itong mag-supranational kung tutuusin. Diba? Basta depende sa styling niya, depende sa laro na ibibigay niya. Kasi hindi naman porket na, anak siya ni kailangan bonggahan to, di ba? So, kailangan sumabay siya sa lakas ng mga candidates. And then, feeling ko naman, may ilalaban naman si Ashley. And then, ayan, andyan dyan din syempre yung Miss Laguna. Hindi siya katangkadan kasi tangkad ni Ashley, pero yung beauty niya, parang Sino ba to yung pinadala ng Baguio noon sa supranational? Ay nako, ganun level yung beauty niya, si Tara Valencia, di ba? So sabi ko nga kahapon, may Tara Valencia,
stunning yung beauty niya kasi she's pretty, di ba? So yun, so parang feeling ko, galingan lang neto ng bonggang-bongga ay kakabugto, di ba? Kahapon nakita natin na, uy, in fairness sa kanya ha, maganda ang lola mo. So yan, kaya exciting. At kahit din naman yung pambato ng Los Baños ba, so yun, panalo din ang beauty na meron siya. Kaya sabi ko, ang mga taga Laguna, syempre, kababayan ko sila, may laban. May laban naman sila. Parang feeling ko hindi man nila makuha ang universe, pero pwede mo silang i-appoint. Like example, supranational, Miss Eco, oh, di ba? And Miss, ano pa to? Miss Cosmo. Oh, so yun. Kaya laban yan. Di ba? Diyos ko, kabugan to. Tumbling and split. Oh, di ba? Kailangan gawin ng mga girls. But, naniniwala ako na malakas ang laban nila. And then, ito, para sa sumunod natin, chika. Si Jen Rose Gomez Javier. Ang pambato ngayon ng Miss Universe Philippines Sultan Kudarat. Anong masasabi mo sa beauty na meron siya? Charming. Aha. Pang Miss Charm. Aha. So, yan. Ako para sa akin, ng Sultan Kudarat, alam naman kasi natin kung paano sila sumuporta sa mga kandidata nila. Eh kung si Chelsea Fernandez na sinuportahan nila ng bonggang-bongge. But ako, para sa akin, sana yan katulad yan yung kay Laguna, Miss Laguna, at saka eto Sultan Kudarat, sana open sila sa ibang crown. Kasi, kung tutuusin, hindi man nila makuha ang universe, palagay na natin, naka-reserve na yan para kay Bea. So, pwede naman nila makuha ang supranational. Pwede naman nila makuha ang Miss Charm. Ayan, katulad niya, si Sultan Kudarat. Charming siya. Kita natin charming. Sabi nung iba ay styling lang naman. No, maganda talaga siya. May ano na siya, kumbaga may beauty. So, kailangan lang siguro ang gawin sa kanya ay i-maintain yung kanyang styling. Kumbaga parang kailangan kumabog ka dyan. Dapat magaling ka sa pagpili ng designer mo. Tapos pangalawa, kailangan yung makeup mo, may nakikita talaga sa yung kakaiba. At higit sa lahat, syempre, yung performance level, di ba? Kailangan talagang mag-perform ka ng todo-todo. So ako naniniwala ako, yung ganda na meron siya, ay talagang masasabi ko, ay wow. Oho, mapapawaw ka talaga na parang sasabihin mo, wow, 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 wow. Ang lakas neto para sa kompetisyon. And then, hindi masiguro yung Miss Universe, eh di siguro another crown. Oho, pero challenge sa kanya kung paano niya tatalunin dito yung mga malalakas na kandidata. At yung beauty na meron siya, nakikita ko, charming siya, pwede mo siya ilagay sa Miss Charm. But depende sa execution, depende sa galawan, depende sa ipapakita niya. Laban. Di ba? Suska, saya-saya. At para naman sa sumunod na chika, ito nga, sabing ganon, ano daw ang masasabi ko na pambato daw ng Laguna ay, ano to? Miss Universe Luciana Laguna. Oho. Si Ashley Victoria Saviano. Montenegro. Well, ang masasabi ko sa kanya, may height, katulad ng mami niya si Carolina Subiano. And then yung beauty, I think nandiyan din. So kailangan lang siguro ni yung perfect na styling. Ayun yung kailangan niyang gawin. Nalulungkot lang ako kasi parang hindi niya talaga nakuha yung picture ba, yung pagka beauty queen ng kanyang nanay. Siguro kung ang nanay ay yung face niya ay katulad nung nanay niya, aba, corona to, di ba? Corona to ng universe. Pero kasi si Ashley, siguro wag lang tapangan yung makeup. Ayun yung kailangan gawin. Wag masyadong yung mga makikintag na kulay. Dapat yung light lang. Para mas lumabas yung, alam mo yun, yung aura niya. Kasi medyo may pagkakahawig kasi siya. Maganda si Ashley. Maganda yung kutis. Pero kasi may pagkakahawig siya kay tawag dito sa tatay niya. Oho. So yun yung tapang ng ng mukha niya, yung register. So yun yung nakukuha, yun yung nakikita natin sa kanya. Pero kahapon, isa siya sa mga masasabi ko, stunning to ha. Kasi tangkad eh. Siguro ang kailangan niyang gawin ay
baguhin niyo yung styling. Maging maingat siya. Kailangan lumabas talaga yung pagka-girl look niya ng bonggang-bongga. So, mas simple, mas bongga. Parang yun yung nakikita ko sa kanya. And then, of course, daanin niyo sa performance level. Di ba? So, si Ashley potential na maging isang pambato ng Pilipinas bilang beauty queen, katulad ng nanay niya. At feeling ko naman total package si Ashley kasi may talino. So, kailangan lang talaga yung proper styling lang talaga yung ayusin. Do you agree, guys? So, yun. Styling kasi yung nakikita kong nagiging problema. Pero, tignan natin kung anong ipapakita ni Ashley ngayong taon na to sa competition ng Miss Universe Philippines. O, di ba? At para naman sa sumunod na chika, eto nga, hindi pa man nagsisimula ang competition, ay binati na ni Miss Cote d'Ivoire, si Olivia Yates, etong si Bea Milan. Paano naman kasi nga? Diyos ko, sino ba namang hindi mamamangha kay Bea? Ang ganda-ganda talaga. Kumbaga parang, alam mo, sa totoo lang, ito lang yung naiisip ko ha. Kapag pinakawalan pa to ng Pilipinas, ng organization ng Miss Universe Philippines, ewan ko na lang talaga. Maloloka talaga ako sa kanila kapag hindi pa nila to pinanalo. Ito kasi yung mga tipong kandidata na bihira lang tayo makakuha. Yung mga ganito. Kasi parang feeling ko, yung total package niya talaga nandoon. Saka yung quality, high quality talaga, di ba? So yun, bihira tayo magkaroon ng ganitong kandidata, yung talagang mukhang mamahali. Marami tayong mga kandidata sumasali na sobrang anak ng mayaman, anak na ano, pero yung quality na meron kasi yung girl na to, yung pagka-complete package niya, ayun talaga yung habol natin. At yung mga tipong ganito, eto ang bongga, di ba? So, yun. Pag pinakawalan pa ng Pilipinas yan, ewan ko na lang talaga. So, yun. So, good luck. Good luck talaga. And then, eto. Ginulat din tayo kanina sa pagpasok ni Justin Felizarta bilang pambato ng Manila dito sa Miss Universe Philippines. Ano ang reaction mo dito, Mama Sam? Well, ang reaction ko dyan ay sabi ko, ha? Di ba? Paano naman kasi nagulat ako? Hindi ko alam. Wala akong idea. Kasi parang feeling ko si Ashley, si Justin Felizarta, hindi na siya sasali ng beauty pageant. Kasi 'di ba, parang feeling ko graduate na siya, tapos na. Pero kanina sinurpresa tayo kasi talaga ba pambato ng Manila. Syempre nagulat ako kung bakit siya nandirito. Ano ang hinahabol niyang corona? Di ba? Na alam naman natin na lumabas kahapon si kumbaga parang, talaga ba? Kaya mo ba ang universe rather? Di ba? So yon. But ako, syempre, alam ko naman si Justin Felizarta ay isa to sa mga magagaling na kandidata ng beauty pageant. Kahit naman noon yung nakikita natin siya sa Binibining Pilipinas, sa Miss World Philippines, at kahit yung napadala siya sa tourism, talagang magaling talaga ang Felizarta, di ba? Si Justin. Isa to sa mga naging anak-anakan natin na na-interview natin sa channel natin, di ba? And then, I'm happy kasi nandiyan siya. Pero ang tanong ko, ano ang target niyang crown? So, yun, doon ako excited. So, ano ba ang kinukuha niya, universe? Kasi kung universe, parang feeling ko, mahihirapan talaga siya. Pero lalaban. Alam mong lalaban. Pero parang feeling ko hindi magiging madali sa kanya kung gusto niyang kuhanin ang corona ng universe. Pero kung gusto niya, halimbawa maging supranational kasi pasok yung age niya doon, I think pwede. Tapos kung gusto niya ng corona na another crown, katulad ng pabambagay sa kanya. Marami, katulad ng Miss Cosmo, pwede siya doon. Pero I think ang target crown neto supranational. Kaya yan yung abangan natin. Diba? Ay nako, nakakaloka talaga ang Miss Universe Philippines. Gustuin man natin silang manalo, pero depende na yan sa ipapakita nila at kung gaano ba sila ka-prepared
sa kompetisyon. Diba? So, yan! Kaya kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.